Good day everyone! Welcome to my YouTube channel. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po pinapalitan ang headset ng mountain bike. Ayan po yung luma ko pong headset, kung nakikita nyo. Ang unang step po na gagawin nyo ay tanggalin po natin tong tornilyo niya. Yan. Ayan po, pihitin nyo lang po yan hanggang sa matanggal. Yan, malapit na pong matanggal. Yan. Pasensya na po sa view. Nasa stock room po ako. Ayan po, kung makikita nyo, ang daming kalat dito. Stock room po ito. Grabe yan. Ayan, tanggal na po. Ayan, tanggal na po yung screw natin. Tabi muna natin to kasi baka mawala. Ngayon naman yung screw dito sa kabila. Tatanggalin natin. Ito. Kasi dalawa po yan. Ito yung pangalawang screw. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang po yan hanggang sa matanggal. Pag maluwag na, pwede nyo na sa kamay na lang yan pag maluwag na. Yan, tanggal na po. Dalawa lang po yung screw na yan. So, pwede na po natin tanggalin yung ating handlebar. Tanggalin na po natin sa port. Ay, don't forget po pala na tanggalin to. Medyo mahirap pong tanggalin yung nasa ibabaw. Ang second step po na gagawin natin ay tanggalin po natin yung tornilyo dito sa gitna. Titin nyo lang po yan. Check nyo po yan kung baka mamaya pahigpit pala yung nagagawa nyo.
Ayan, tanggal na po siya. Tanggal na yung tornilyo dito sa gitna. Ayan. Ayan yung pinaka-cover niya. Ayan. Tanggal na po. Ang third step po na gagawin ninyo ay hugutin nyo po itong handlebar dito sa port. Ayan po. Ayan. Tanggal na po natin yung ating handlebar. Ayan. Tabi nyo muna po yung handlebar nyo. Ayan po yung natira. Ayan, kung nakikita nyo po. Ayan. Tanggalin muna po natin itong. Yan. Tanggalin muna po natin to. Ito. Ayan. And ito pong cover niya po sa ilalim. Ayan po. Yan. Ayan po yung bearing niya. Naku. Sira na talaga. Ayan po yung plastic. Ayan, ganyan po yan. Ang fourth step mo na gagawin nyo ay punasan nyo po itong mabuti. Yan yung pork kasi madumi po yan sa sobrang tagal ng pagkagamit sa kanya. So ayan o, dami niya pong dumi. Pwede nyo pong punasan ng cotton or pwede rin naman tissue. Tissue na lang. Punasan nyo pong mabuti yan. Ayan po. At ang fifth step po na gagawin nyo ay hugutin nyo po itong, ayan po, itong frame, bike frame nyo po dito sa port. Ayan. Makikita nyo po. Ayan, nahugot ko na po yung yan. Ayan, nahugot ko na po yung frame niya po. Ayan, kung nakikita nyo. Ito na po yung pork niya. At may tatanggalin pa po tayo. Ito pong nasa ilalim. Ayan po yung bearing niya. Ayan. Meron din po siyang ayan, plastic niyan. Ito po yung sa ilalim niya. Yan, o, tanggalin nyo po yan. Yan po. Bali, ayan po lahat yung tinanggal natin sa kanya. At ito po yung nasira na sa bearing niya. Ayan, kung makikita nyo po, oh. Basag na basag po talaga yung bearing niya. Walang natira. Ganito po kasi bearing niya na yan. Ito po, wala na talaga. Basag na lahat ng bearing niya.
Yung 6th step po na gagawin ay tatanggalin nyo po itong lower and upper bowl. Ayan po ito. Ayan. Tatanggalin nyo po yan. Yung isa bali natanggal ko na. Ito siya. Ayan po. Dalawa po yung tinanggal ko. Kung nakikita nyo. Ayan. Ito yung sa ilalim. And ito yung sa ibabaw. Ayan po. Ang 6th step po na gagawin nyo ay tanggalin nyo po yung upper and lower bowl. Ito po yan. Gamitan nyo po ng kahit bakal pwede. Yung ganito. Yan. Ito po. Yan. Tulak nyo lang po dun sa may bawa dito. So, nyo lang po itong bakal. Tapos ito patulak nyo pong ganun. Malalaglag po yung kusa. Ganun. Ayan po. Malalaglag. Kabilaan po yan. Ayan po. Tanggal na po. Bale, ito yung lahat ng natanggal natin sa kanya. Ayan. Upper and lower bowl. Ito yun. Sa ilalim at saka sa ibabaw ng ating frame. Ayan po. Dito. And then, linisan nyo po yan. Punasan nyo po yung mabuti. Pagkatapos nyo tanggalin yung upper and lower bowl po. Punasan nyo mabuti yan. Ang 7th step po na gagawin nyo ay ikabit nyo po itong upper and lower bowl po. Ayan, pareho lang po yan ng size 44. Yan, dito lang po yan. Isa sa taas. Tapos ito pong isa dun sa ilalim. Ilapat nyo lang po yan dyan. And pagkatapos po yung bearing na bago, ito sealed bearing po ito. Lagay nyo lang po dito. Ayan. Ganyan po. Ang 8th step po na gagawin natin, pagkatapos po nating ilagay itong sealed bearing niya, dito po sa fork, susuot nyo po itong ring na to. Yan, sa ilalim po yan. Yan. Ganito po paglagay niyan. Yan. Yan, ito pong ilalim na malapad. Dito nyo po isusuot. Suot nyo po dito. Ayan, nakasuot na po siya. Pagkatapos po nyo na mailagay yan, dahil nailagay naman na po dito yung, ayan kung nakikita nyo po sa ilalim, nandyan na rin po yung kanyang bearing po. Ito po yung bearing niya. Yan, sealed bearing po yan. Yan, iasog nyo lang po yan. Baka mahulog yan. Pagkatapos po nyan, isuot nyo po itong dito sa may fork. Ganito po. Angat nyo lang po yan. At isuot nyo po dito. Yan. Ganyan po. Check nyo lang po mabuti para sumuot po siya. Yan. Makikita nyo naman po yan kung susuot na yan. Ayan. Sumuot na po siya. Lapat na po. Kung nakikita nyo. Ayan po yung ilalim niya. Lapat na po. Kailangan maglalapat po yung kanyang lock po dito. Yung bearing niya po dito sa may ilalim. Ayan po, lapat na po. At ganito naman po yung itsura nung
sa ibabaw niya. Ang paglagay naman po ng dito, ayan kung makikita nyo. Pag ganito naman po yan, yan, payakap. Yan, kumbaga, kailangan flat po siya dito. Para hindi po gagalaw yung, itong inyong pork. Para stable po siya. Pasok nyo lang po dito. Ganyan. Yan. Tapos, siguraduhin nyo lang po na nakapasok po yung mabuti dito sa may bearing niya. Yan. Galaw nyo po mabuti. Yan. Kailangan nakapasok po yan. Ganyan po. Pag di nyo po mapasok mabuti, gutin nyo lang po ng konti ulit. Ayan. Gutin nyo lang po ng konti or suot nyo na po ng diretso. Ayan, ayan po. Lapat na para lumapat po siya. Yan kung nakikita nyo po. Yan, pag pinapaikot nyo, lapat na po yan. Saka nyo po ngayon, isuot uli itong pork. Dahan-dahan lang po para hindi matanggal. Ayan, natatanggal po kasi siya. Ayan, kung mapapansin nyo po, nakalapat na po siya. Yan. Pag inikot-ikot nyo po yung pork nyo, yan, smooth na po yan. Madali na pong ikot-ikutin yan. Pagkatapos po nyan, ang 9th step po na gagawin nyo, pag nailagay nyo na po lahat yan, itong bearing, tapos itong parang ring niya dyan, pag nakalapat na po yan, ang susunod nyo pong ilalagay, ito. Ayan po yung cap niya po sa ibabaw. Lalagay nyo po yan. Tsaka wag nyo po palang kalimutang lagyan ng ng grasa o kung ano man yung nilalagay nyo. Ako po kasi ang nilalagay ko, langis. Ito po. Sandali lang po. Papakita ko po sa inyo. Bali ito po, pinapatak ko na lang po itong diretso para kasi pupunta rin po yan sa ilalim. Bali dito na po ako nag-start dito sa may bearing niya. Ayan. Patakan nyo lang po yan paikot. Papasok na po yan sa loob yung langis niya. Yan po. Para maging smooth lang po yung pag-ikot-ikot niya, yung pagliko-liko nyo po. Okay na po yan. May langis na. Pwede din pong grasa yung ilagay nyo. Nasa sa inyo po yun kung ano po yung gusto nyong ilagay po. Depende naman po yun sa may-ari ng bike. Kung ano yung gusto niya. Ako po kasi yun lang po yung ginagamit ko sa bike ko po. Ito po. Sa kadena, dito sa headset. Ito lang po yung pinapatak ko. Pagka medyo humihigpit na siya, pinapatakan ko po nito. Pagkatapos po niya na maikabit nyo na po ito, ayan po, lapat na po siya. Kung mapapansin nyo po, ayan, nakakaikot na po siya ng maayos. Ilagay nyo po ito, yung cover niya. Ito, suot nyo lang po yan dito. Dapat lapat po yan.
Ayan po, ganyan. Ang 10th step po na gagawin nyo, ipasok nyo po ito. Ayan. Pasok nyo lang po, ganito lang dito. Yan, ibalik nyo po yan. Yan. Pagkatapos nyo pong makabit yung cup, ipasok nyo lang po yan. Ito po yung maliit. Kung halimbawa masyadong mahaba ito, pag nilagay nyo po yung handlebar nyo, idagdag nyo pa po ito. Pero kung sa tansya nyo naman po, maikli lang po yan at lalapat naman po itong handlebar nyo, pwede naman pong wag nyo na rin po itong ikabit. Ayan, ganyan po siya. Ayan po. Pagkatapos pong maikabit nyo to, ay pwede nyo na pong ilagay yung inyong handlebar. Lagay na po natin. Ayan po, ito po yung handlebar ko. Straight bar po. Ayan po, makikita nyo naman po yan kung lapat po. Tulad po nito, makikita nyo po, ayun medyo lumagpas po siya, kaya kailangang bawasan ko po yung inilagay ko dito. Tanggalin ko na lang yung maliit. Babawasan ko po ng isa. Ito, yung maliit. Ito po. Yan. And kakababalik ko na po itong handlebar niya. Ayan. Lapat na po. Makikita nyo naman po kung lapat siya. Ayan po, pumapantay po yung pinakadulo ng fork nyo dito sa handlebar nyo. Yan, ibig sabihin, okay na po yan. And, ayan na po yung ating washer sa loob. Ayan, kung dito nyo po ipapasok yung tornilyo mamaya para mailak po siya mabuti. Ayan po. And lalagay din po natin, ibabalik ko din po dito yung dalawang tornilyo niya para hindi po gagalaw yung ating handlebar. Ayan po. Ayan, okay na po yan mga kabikers. After po na mailagay nyo po yung inyong handlebar po, kailangan check nyo po kung pantay po yung inyong gulong. Kailangan po kasi pantay po yung gulong nyo. Yan, ganyan. I-check nyo po kung straight. Nakapantay po siya nung nasa likod na gulong nyo. Para pagka nag-ride po kayo, wala po kayong maging problema. And check nyo rin po yung paghawak sa handlebar nyo kung pantay din po. Tulad nito, hindi pa siya masyadong pantay. So, papantayin nyo lang po. Ayan, adjust nyo lang po siya ng konti. Ayan, kailangan pantay po itong handlebar dun sa may gulong po. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan po, pag sinilip nyo po, ayan, pantay po yung handlebar ko sa may gulong ko. Para patag po yung pagtakbo ko po at safe po. Ayan po. Pagkatapos po na matansya nyo na po na pantay na po siya,
ay ilagay nyo na po ito, yung cover niya po. Ayan, pati yung tornilyo niya. Tutok nyo lang po dyan. Ito. Ayan. And, ayan po, ganyan po yung paglagay. Ikutin nyo lang po ito. Yan, ikutin nyo lang po yan hanggang sa humigpit po siya. Yan, kapag ka po medyo hindi na kaya ng daliri nyo na paikutin, gamitan nyo na po ng tools po. Ito po. Ito po yung tools na gagamitin. Ayan po. Ayan. Tutok nyo lang po dyan. At paikutin mabuti hanggang sa humigpit po siya. Ayan, medyo mahigpit na po siya. Ayan po. Higpitan nyo po mabuti. Kasi handlebar po yan. Delikado po kung maluwag po yung handlebar natin. Baka po maaksidente po tayo. Yan, mahigpit na po siya. And after na mahigpitan nyo po, check nyo po uli kung pantay po sa may gulong yung handlebar nyo. Ayan po, kung makikita nyo po, pantay na po siya. So, okay na po yan. Pagkatapos po nyan, balik nyo na po ito. Lagyan nyo po nito. Yan. Ayan po, yung cover nya. After po nyan, ibalik nyo po yung dalawang tornilyong nakakabit dito. Ito po yung tornilyo na yon. Yan po. Left and right po yan. Ayun sa kabila yung kabit. Machi-check nyo naman po yan. Lalapat po yan. Ayan. Ito po dito. Ayan po. Mamaya higpitan po natin yan. Kabit muna po natin itong isa. Dito po sa kaliwa. Ayan po, nakabit ko na po. Left and right po yan. Ayan. Ngayon, higpitan naman po natin siya. Ito, higpitan po natin yung tornilyo. Gamit po ito. Suot nyo po mabuti. Check nyo lang po kung papahigpit ba yung ginagawa nyo. Kasi baka mamaya papalawag pala yan. Grabe yan. Ayan. Ayan po, may higpit na po. Ayan, may higpit na po yan.
Yan, kapag mahigpit na po, yung kabila naman. Ito naman po yung iputin nyo yung sa kanan. Ayan po. Ayan po mga kabikers. Mahigpit na po siya. So, ayan nga po, natapos na po yung pagkakabit po natin ng headset sa ating bike. Sana po ay may natutunan po kayo, lalo na po yung mga baguhan. Sinare ko po ito para matutunan nyo po yung tamang paraan po ng pagkakabit ng sealed bearing na headset. Bali, ball bearing kasi yung nakakabit dito. So, pinalitan ko po siya ng sealed bearing na headset para matibay po siya. Ayan. Nakikita nyo naman po. Ayan, ang ganda na po niya. Ayan, para po ito sa mga baguhan. Ngayon po, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo pong isulat dyan sa comment section sa ibaba para masagot ko po. Ayan po. Sana po mga kabikers, lalong-lalo na po sa mga baguhan, sinare ko po ito para po may matutunan po tayo. Lalong-lalo na po sa mga babae po na bikers. Sana hindi lang po ride tayo ng ride. Kailangang alamin din po natin kung paano po natin gawin yung ating bike kapag nasira. Para kung sakali na masiraan po tayo sa mga lugar na alanganin, tulad nung halimbawa, yung mga sabana na lugar, yung walang mga katao-tao, tapos bigla tayong nasiraan, alam po natin gawin yung ating bike po. Basta huwag lang po natin kakalimutan na magdala po tayo ng mga tools ng bike para magawa po natin kung ano man po yung masira sa ating bike. Ako po, inaaral ko po talaga yan kasi mahilig po akong mag-ride po gamit po ang bike because I love biking po. Yes po. Ayan nga po, ganyan po ang tamang paraan ng pagkakabit ng sealed bearing na headset sa mountain bike. Maraming salamat po sa panonood. At palagi ko nga pong pinapaalala na tuwing tayo po ay magra-ride, ay palagi po tayong magdadasal sa ating Panginoon upang ingatan po niya tayo sa ating paglalakbay, mapa short ride or long ride man po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. God bless you all po.